Blessed greetings from One Spirit Church. Our church will be sharing fundamental lectures on our Christian faith, spiritual knowledge based on the Word of God, or the Bible, and our united reception and guidance from the Holy Spirit. The aim is for each of us to develop the character of the Lord Jesus, love one another as the Lord taught, and align our lives with God's plans. So, ang una po namin, ang patuloy po namin pagtuturo is yung existence of God. So, remember po, nagkaroon ng unang pagtuturo si Brother Attorney. Napakalinaw na pagtuturo about the Tri-Person Holy Trinity. Okay. So, ito po, babalik po tayo sa Diyos Ama. Okay. So maybe we can go now. So, umpisahan ko po, no? Yung elders po na church natin shall be giving fundamental teachings. Ito po yung ginagawa namin na huling portion bago yung ating testimonies and revelations. Teachings based on the Christian faith. So, ito po ay spiritual learning based primarily from the Word or yung tinatawag nating mula lamang sa Biblia. So, yun lang po yung pundasyon namin, mga galing sa Biblia. And our unified Christian adoption and guidance from the Holy Spirit with the objective of each and every one of us shall have character of Jesus. Loving one another as Jesus had taught us and aligning our lives with the plan of God. So, yun po yung objective ng fundamental teachings. So, currently, we are now in the process of finalizing our statement of faith. And from our statement of faith, we are cascading our Christian belief with the fundamentals teaching. So, yung pong tinuturo namin, hindi po ito inassign lang or basta-basta. So, ito po ay una nakaangkla sa Biblia. Doon po sa objective natin, sinabi po natin, unified adoption, etc. and so on. And pangalawa po, ito po lahat ay nasa statement of faith natin. So, meron na tayong statement of faith. Ilalabas rin po namin yan. Amen. So, if we can go on the next slide. So, for our fundamental teaching, we need to begin with God. So, to begin our study in Bible doctrine, so doktrina po ito, no? We ought to begin with God. So, ano yung una nating tuturo? The existence of God. Okay. So, meron pong nasasabi sa mga taong pilosopo, the person without the Spirit does not accept the things that come from the Spirit of God, but consider them foolishness and cannot understand them because they are discerned only through the Spirit. So, nasasulat po yan sa Corinthians. So, ang tanong, meron pa bang mga hindi naniniwala na nag-i-exist si God? Marami raw, sabi. Pero, so, tama yung marami, no? We can cite the example of atheists. Alam niyo yung mga atheists? Yung mga hindi naniniwala. So, from the Greek word atheos, yung A is nothing, theos is God. So, ang tawag doon is, kaya sila tinawag na atheist without God. Pero kung merong atheist, meron yung tinatawag na agnostic. Naniniwala sa Diyos, pero ayaw sumunod sa Diyos. Yung bang agnostic ang tawag doon. Alam naman nila na may Diyos, pero parang wala lang. Di ba? Ganun yun. And, meron po tayong even yung mga, kilala mo naman yung Diyos, pero hindi lang, ako hindi. Pero meron din pong kasamang mga Kristiyano, tulad nga ng unang Kristiyano, meron mga doubting Thomas. Yung tinatawag natin yung bang hindi ka naniniwala hanggat hindi mo nakikita. To cease to believe. Okay. So sa ating po mga Kristiyano, madaling maniwala for we have the Holy Bible. Ito kasi yung gabay natin. Pero kasi ito yung pinakamadaling dapat paniwalaan kung paano nag-exist si God. Yung Genesis 1:1. Basahin niyo po yung Genesis 1:1. In the beginning, God created the heavens and earth. So, sinabi na kaagad, merong God na nag-create ng heaven and earth. Kung pag tinuloy niyo po yung Genesis, nandun rin po hanggang sa kinrate niya yung tao.
So kung maniniwala ka lang sa Biblia, alam mo kagad na yung existence of God. Pero ang tanong, what if hindi Biblia yung ginagamit ko? So katulad ng Quran, di ba? Katulad ng iba pilosopo, ang gamit si paring Google, di ba? Yung iba katulad ng ginagamit is kung ano-ano na lang, di ba? Ibig sabihin cellphone, kung ano. O, parang iba. Okay? Sabi po namin, but sadly, marami din sa atin yung mga katulad ni Tomas. Ito yung mga tinatawag nating merong mga mabigat na pinagdaanan. Except sa current na buhay po natin, ito yung mga taong may difficulties in life, ito yung mga taong may sakit, at yung mga taong dumaranas ng problema. Nagiging full, ibig sabihin, ito yung mga sinasabi nilang, wala namang Diyos eh. Narinig nyo rin sa akin yan, ano? Wala namang Diyos eh. Tapos, di naman nakikinig si God eh. Parang ganun. So, bakit ka nagiging full na katulad nun? Pero kasi, hindi siya argument ng existing ng God. It's more on, nagdadoubt ka ba kay God? Well, anyway, yung katuruan po natin is, hindi yung paano ko ipoprove na God answers to you or wants to talk with you. Kasi talaga namang, God will never talk to you, di ba? Pero but, we all know the existence of God. Okay? So, next slide po. If we can go to the next slide. So, the proof of existence of God, hindi po natin hahanapin kay Google, pero dahil po tayo Christian, babasahin po natin ito sa Bible. Kasi pag si Google lang hinanap nyo, kasi bago, ang daming version, 10, 12. So, yung iba doon, irrational na, no? So, I think, pagbasayan na lang po natin kung ano yung galing sa Biblia. Ito po yung sinasabi naming proof of the existence of God. 7 po siya, no? 1 is proof from the scripture, proof from the conscience, ibig sabihin konsensya, proof from the moral argument, okay, the life argument, dahil may buhay, the argument of congruity. Ano ang congruity? Ito, mga engineers. Ito, ang ano nito, ang tip, congruent angles, di ba? Congruent. Ang Tagalog nito, pagkakatugma. So, pagkakatugma-tugma. So, kung nagkakatugma-tugma, meron yung meron somebody has done it. Kung bakit nagkaroon ng perfect science ng pagkakatugma-tugma. So, yung tinatawag nating yung cosmological, the argument for cause, and theological, the argument of design. So, isa-isayin po natin. Pero maikli lang to kasi mas maganda yung portion na magkakaroon ka ng reflection at susunod is yung kung may magtatanong. Pero yung tanong po is based muna sa sa fundamental teaching natin ngayon. Kung hindi ko man ito masasagot personally, kasama po natin yung mga elders na sasagot sa inyo. Okay. So next po, una is proof from the scripture. So alam naman po natin, tayong mga Kristiyano lalo na who accepts scripture will readily acknowledge the existence of God. Kasi sinabi po yan sa Romans 1:20, for ever since the world was created, people have seen the earth and the sky. Though everything God made, they can clearly see His invisible qualities, His eternal power and divine nature. So they have no excuse for not knowing God. Kung intindihan, no? Ibig sabihin, nakita mo naman yung at nararamdaman mo rin at alam mo rin na nag-exist si God. So, yun yung pinakamadaling pagpapaliwanag, yung galing sa Scripture. Sinabi rin po sa Psalm 19:1, the heavens declare the glory of God, the skies proclaim the work of His hand. So, lahat ng titingnan mo, pangit, maganda, kinrate God. Okay? Pero mas maganda doon is napakadami na maganda ang kinrate si God. At walang kinrate si God na pangit.
na walang kwenta. I mean, sorry, excuse my term. No? Lahat ito may purpose kung bakit niya kinreate. Okay. So, siguro sa answer ng question, ako medyo pilosopo, no? Ano yung kinreate ni God na hindi maganda? Parang ganyan. No, pag-iisipin pa tayo mga ganyan, ano? Ang ano po natin, existence of God, hindi po creation na. Okay. Next. So, ito pinakamatindi. Proof from conscience. So, man is born with universal belief in a supreme being. Naniniwala tayo na meron talagang supreme being. So, ang sinabi po dito, no tribe has yet been discovered that lacks that belief. Yung hindi na naniniwala na ng sa supreme being. We know that some being creates and control. So, may nag-create at meron rin nagko-control sa'yo. Unless kung talagang pasaway ka na wala kang wala magko-control sa iyo. Pero everything So konsensya, no? So meron kang attribute ng konsensya. Ang tanong, saan ba yung konsensya? Medyo ito ako natatanong Saan ang konsensya sa body, sa soul o sa spirit? Sa nararamdaman mo. So, meron kang pakiramdam. So, the mere fact na meron kang soul portion, sino nagbigay nun? Di ba? Anyway. So, sinabi po sa Romans 2, verse 15, kinuha ko po to sa NLT, they show that the requirements of the law are written on their hearts. Their conscience are also being witnessed, and their thoughts sometimes accusing them, other times even defending them. So, nagiging basihan po ng desisyon yung konsensya. Sinabi rin po sa Acts 17:23, for as I pass along and observe the objects of your worship, I found also an altar with this inscription, to the unknown God. What therefore you worship as unknown, this I proclaim you. Okay. Ayoko magtanong, ayoko dagdagan. Kasi ako yung maraming tanong, So, anong tanong ko? Ano yung unknown God? Di ba? Well, anyway, mamaya, pag may nagtanong, sasagutin natin. So, ito po, pinakamadali. Ito pinakamadaling, justification na merong God. Yung moral argument. So, man has an intellectual and moral nature showing that the Creator must not be merely an inanimate force, but a living, sinabi dyan, buhay, intelligent moral being. So above all, matalinong Diyos. Okay. So nasabi rin po yan sa Genesis 1:26, sa ESV ko po kinuha. Let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the heavens, and over the livestock, and over the earth, and over every creeping thing that creeps on earth. So, ito yung word dun, Let us make man in our image. So, sino yung naggawa sa tao? Si God. So, sinabi rin po sa Genesis 1:27, so God created man in His own image. In the image of God, He created him. Male and female, He created them. Okay. Ayoko na pong dagdagan. Baka merong day dito. Okay. Next. Skip ko na po itong slide na to. Kasi to. Okay, alam natin. So, the life argument naman. Yung next slide po. Next slide. The life argument. So, life comes from life, and the original life must have come from a being. So, merong pinanggalingan. Possessing eternal life. So, tayo mortal. So, merong eternal life na nagkikreate ng panibagong buhay. So, that is life. That existed before physical life we created. So, ang tanong dito, saan ba nanggagaling buhay? Where such life can be found? So, ang sagot dyan, napaka maliwanag.
It can only be found in God who possesses eternal life. Okay. So sinabi po sa Psalm 36:9, "For with you is the fountain or the source of light. In your light we see light." So, lahat po ng buhay na nanggaling at nagmula sa Diyos. So, life must have a beginning. So, the only logical answer is that the beginning is with God. Okay. So, sinabi rin po sa John 11:25, Jesus said, "I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live even though they die." Okay. Next po, ito yung argument from congruity, yung pagkakatugma-tugma. Medyo science ang dating nito, no? So the acceptance of the existence of God as a creator of the world is like a magic key. Ibig sabihin, lahat na lang, ang tawag namin yan, lahat ng tira pasok. Ibig sabihin, lahat ng is may solution. Okay? That fits all the facts of the scripture, revelation, knowledge, and science. So, ibig sabihin, ang lahat ng tanong ay may kasagutan, ang lahat ng bagay ay merong purpose. So, pinagkatugma-tugma yan. Sabi nga, the argument from congruity. So, sinabi rin po, the reputable doctrine is held tenaciously by multitudes of souls who are willing to both to live and die in consolation of this assurance. So, yun po yung Okay, next. Madali na po tayo matapos. Parang dalawa na lang or tatlo. The argument from cause. Ito, cosmological. So, alam po natin yung universe, di ba? So, mga bata, ilan ang planets ng universe natin? 8? Nagkulang na. Ha? Pero ang katanungan ay ganito. Bakit yung mga yon patuloy pa rin yung pag-ikot, hindi nawawala, hindi nagsasalpukan, 'di ba? So sino yung napakagaling na gumawa noon kasi sa totoo lang konting tilt lang, alam ba konting tilt lang ng mundo natin. Ang ibig sabihin nun catastrophe. So ganun 'yon, 'di ba? So bakit ang mundo natin ganun? Nagtanong na ba kayo, bakit ang time natin is 1 year is equal to 365 days? Tapos yung 1 hours to 24, parang perfect science, di ba? So sino nag-create niyan? Di ba? Sino yung mga nag-align na, so yung mga nagtra-travel, sino nag-align na dito ka pupunta, titingin ka doon, hindi ka nawawala, etc. and so on. Napakagaling na navigation, So, ang tawag dyan, yung tinatawag na argument from cause. Somebody must have created it perfectly. Di ba? Ito sa akin. Ito yung pinakamagandang example ko. Nagtanim ka lang, tumubo. Di ba? Tumubo, tapos nagbigay ng bunga. Sino yung nag-create ng ganoong science na kung nagtanim ka, magandang example, dragon fruit. Nagtanim ka ng dragon fruit, hindi mo naman dinidiligan, pero pagdating ng panahon, mamumunga. Di ba? Hindi po dinidiligan ng dragon fruit. Oo. O di ba? Darating lang yung panahon. May kwento nga ako diyan na hindi pala kailangan ng pataba. Gumagastos pa ako ng pataba. At gano'n rin pala yung lasa. At lalo pang sumarap ng nilalagay namin kung ano-ano lang. Ibig sabihin, damo lang, etc. and so on. Tumamis pa lalo. So si God yung nagbibigay nun. So kung kailangan mo ng karunungan, hingin mo to kay God. Parang sinabi sa James 1:5. Okay. So yun po yung tinatawag na the argument from cause. Ang sabi dito, the only sensible answer to the problem of the existence of the world is the existence of an intelligent being. Ito yung sinasabi, sino yung napakagaling na perpekto, na gumawa ng perpektong sistema? Si God lang yun. Okay, so yun yung pinakamagaling na argument from cause. Ito po yung theological naman.
The argument from design theological. So ito yung anything can only exist with a designer. Plan for a specific purpose. So alam po natin na, relo. Although hindi kasi ako nagre-relo eh. So nung gumawa ng relo, may purpose yung relo kung bakit ginawa yon. So sino yung being na tinatawag nating, alam mo na to dati, master architect o master planner, parang ganun, na nag-create ng lahat. Binigay ito ni Brother LD before yung master planner, diba? Master architect. It's more on God creating and designing everything. So, ang ano po dito, kung susuriin mo, maliit na bagay, malaking bagay, it only show ang bawat isa ay dinesign ng napaka-perpekto, napaka-intelihenteng merong magbibigay ng purpose nito. And that is only God. So, lahat pala may purpose, Lahat pala designed. Actually, nung bata ako, marami akong katanungan, bakit? Lahat pala yun may purpose kung paano siya dinesign. So, ang ibig sabihin lang, kung lahat pala ng kinreate is merong purpose, ang tanong, sino nag-create na yun na marunong sumagot sa taong magtatanong ng bakit? Parang ganun kung ano yung purpose. Si God lang yun. So, ang madaling nito tingin na lang po kayo sa every creation. Their characteristics are not accidents. They are results of a plan of a superior planning mind or the originator. Okay. So, ang conclusion po namin dito is, tanggapin na lang po natin na merong God. So, acceptance of the Genesis 1:1. In the beginning, God leads sincere seeker into the path of a full revelation of God Himself. Anyone who comes to Him must believe that He exists. Kasi doon tayo nang galing kay God. Diba? Kinrate niya tayo. So, dapat paniwala mo lamang na merong Diyos. Okay? Let us come as children in simple faith. Huwag na natin i-complicate. Alam mo, ito na naman ako, yung mga tanong, sino nag-create kay God? Kung may purpose, hindi kaya na pag-iisip mo yan. Boy, girl, hindi kaya na pag-iisip mo yan. Di ba? Ang mga tanong ko, kung si God nag-create ng universe, sino nag-create ng galaxy? Bakit? Again, hindi kaya na pag-iisip mo yan. Di ba? Si God lang merong purpose niyan. Baka hindi nyo alam, yung soulmate mo nasa galaxy. Ang tanong, paano makakapunta sa galaxy? Di ba? Pero hindi rin kaya na pag-iisip mo yan. Di ba? So, tanggapin mo na lang. Keep yourself simple. Di ba? So, let us based on making it everything simple. Okay? Ito po yung dagdag ni attorney. Ito yung dinagdag namin na totoo naman. Yung sa Revelation 22:33. Nang sinabi ni God, I am the Alpha and the Omega, the beginning, the end, the first, and the last. Amen. So ang ko po is yung, sa akin, bago ko kasi tapusin, magkaroon tayo ng reflection, So, siguro hindi mo tatanungin yung existence of God kasi alam naman natin na may God. Pero wag mo nang babanggitin ulit na wala namang Diyos Kasi the mere fact na humihinga ka, may buhay ka, galing yung kay God. Okay. The mere fact na meron kang asawang nagmamahal sa iyo, na handang tumulong sa iyo, di ba? Merong Diyos, di ba? The mere fact na meron ka pang trabaho or whatever, mahal ka ng Diyos. So, wag mo sasabihin na wala namang Diyos, wala namang nakikinig sa iyo. So, yun po yung reflection natin. Okay? So, meron po bang mga katanungan? Okay. Thank you for watching our fundamental lecture. Stay blessed and keep seeking the truth. Shalom.